Right now we are operating 16 buses For Davao. in Davao. And dadagdagan pa Sa Cebu. Sa Cebu, 11 buses doon sa isang rota. Tapos merong mga modern jeep din. Hello! Ayong hapon. Ren! Yes! Meron na ka. Okay. Isa! John! Shoot! May question! Cellphone, cellphone. Ay, cellphone gawi! Okay. Ayong hapon. Ayong hapon sa puntanan. So, we're very happy kami ni Secretary Nina. Happy kami, nandito kami sa Davao ngayon. Kasi alam nyo naman, yung zona ni Pangulong Bongbong Marcos, in-announce niya na bubuhayin natin yung GAP bus. No, na dati sinimulan nung late 70s hanggang 80s, pero sa Metro Manila lang. Pero ngayon nga, alam nyo naman na napakahirap ng pag-commute araw-araw, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities sa bansa. Kaya sabi ni Pangulo, dapat buhayin natin yung GAP bus, pero una gagawin natin libre. So libre siya ng morning, rush hour, 6 to 9, at afternoon, evening rush hour, 5 to 8 ng hapon. Everyday yon, libre 6 to 9 in the morning, 5 to 8 in the afternoon, at libre siya whole day pag weekends at pag holidays. Until when po yung libre siya po, Secretary? Until when po siya na libre? Tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Kaya nga nandito si Secmina para siguraduhin na mabibigyan ng tamang pondo. Kasi napaka-importante nito, sabi ng ating Pangulo. Nabigyan naman natin ng konting tulong ang ating mga commuters. No? Hindi lang sa Metro Manila, pero sa lahat ng major cities. Kaya nga nag-start tayo today sa Cebu, tsaka ngayon dito sa Davao. At Secretary, baka ilang units po ang i-deploy? Okay, meron tayong 8 units dito sa ating University of Mindanao to Mintal. Pero meron na tayong launch na dating libreng sakay. 8 units din yun sa Lasang to Sasa. Lasang to Sasa, Rojas. So, dalawa na yung rota natin sa Davao. Pero dadagdagan natin in the coming days. Lalo na pagdating ng 2026 kasi nag-request tayo sa DBI. Sa Secmina siguro. Magkano po? Gusto ko pondo for this po. John, ulo John! Alam ko, magdadagdag pa tayo ng mga ibang parte ng bansa. So, pag pinakailangan pa natin pinag-aaralan na nila yung ibang lugar na paglalagyan. Tulungan po natin. May assurance ba na sustainable po itong program ito? Yes. Oo. Meron sustainable ito. Tsaka ang maganda dito is direct ko na subsidiya sa mga community. Kaya ano yan, direct ang tulong. Walang nawawala sa pera na yan, direkta na yan ang tulong sa mga kababayan natin. Malaking bagay, for example, nakita ko sa Sunstar Davao last week, or nung ditong Monday, malakas daw yung ulan dito, yan marami talagang natulong na dito, lalo na yung mga estudyante. So, very important to paulit-ulit nga sinasabi ni Pangulo. Kailangan talaga tulungan natin yung ating mga community. Magiging permanent na to. Tuloy-tuloy na po ito. Anong role niya sa may bus system ang Davao? So anong role niya dito? Well, habang iniintay natin yung modern bus system ng Davao, na actually, tignan nga namin ni Secmina ngayon, yung mga proposed bus stops, tumutulong tayo sa ating mga commuters habang wala pa yung magandang system natin. So tuloy-tuloy ito. It will complement the system habang wala pa siya, pero pag nandiyan na siya, magating tulong dito. Ito mga yes, matutuloy. In fact, aminado naman tayo nabigay ito ng ilang araw, ilang taon. Parang mga 2 years at ang nabigay. Pero dahil nga sa utos ng Pangulo, na talagang bilisan lahat ng project, talagang binibilisan na natin ito. At ngayon, 60% na yung ating right-of-way acquisition from zero. Since nung March na nag-start tayo, up to now, meron na tayong nakuha 60% ng right of way. So talagang pinapaspasan na natin ito at tuloy-tuloy na yung construction natin. At ngayon na makikita nyo yung mga proposed na mga pasta. Gusto natin din makita ni Secretary Nina kasi si Secmina din ang tumutulong sa atin to provide the funding for that. How much ba is the government counterpart dapat? For Davao Bus, For ang Davao. total project cost is roughly about 76 billion.
No, so ang government counterpart no, siguro mga 20. O mga 20 billion out of the 76. So yearly, Yan beginning, ay for right of way acquisition and other funding. so right now it has started to be funded. Yes. Hindi, meron namang pondo. It's just that na-delay yung right of way acquisition at yung construction. So the plan is there. So ngayon, the money has always been there. Kaya lang, natagalan tayo, na-delay tayo sa implementation. So ngayon, binibilisan na natin. We are assuring the residents of Davao will be fast track. May timeline po kung kailan. Davao will be the first. Secretary, may timeline. May nagtatanong kung ano experience siguro mas maganda kasama namin kanina kasi based lang sumakay no una yung convenience di ba malamig yung aircon siya komportable yung mga pasahero tapos yung tipid imagine yung round trip pala is 70 pesos a day mga family of 5 yan syempre asawa tapos may tatlong anak may tatlong anak 350 diba? So, magkano yun sa isang buwan? So, napakalaking ginhawa para sa ating mga may CCTV at meron ding Wi-Fi. So, very convenient para sa kanila. At malaki ito from the old labas. At least capacity wise. Malaki. Oo, 50 persons to kasha. Yung old, Doon mas magiging dyan. At saka dati, Metro Manila, ngayon, sabi ni Pangulo, nationwide tayo. Oo, at saka dati hindi libre yun, di bayad yun. Ngayon, libre na yung peak hours libre. Secretary, kailan mag-start yung construction sa priority bus system? Nagsa-start na. Nag-start na tayo, ang actual construction, nag-start tayo last May. So, nag-start na yung Kalinan Driving School. And ngayon, pagka na-approve na namin ni SECNINA itong mga bus stops, magsa-start na rin yung mga bus stops at yung mga depot. How many bus stops will be installed? 1,056 bus stops ang i-install. Kasi ano yan, ito ang isa sa mga pinakamalaking bus systems in the world. Itong sa Davao. Kasi ang Davao, isa sa mga pinakamalaki, if not the biggest city in the world in terms of that area. Kaya itong bus system na to, 600 plus kilometers ito. And it will be the first in the country. Kaya malaking bagay na yun. Secretary, going back to the road issue. May mga iba electric buses. 386 electric buses. Articulated bus. Yes, meron ding articulated bus. Meron din. Sir, ito po ba yung nagtulak sa atin bakit naging pilot testing yung Davao at Cebu dahil pinakamalaking city sila sa Mindanao? Hindi, ito project naman to nung past administration pa. Kaya makikita natin talaga yung paniniwala ni Pangulong Marcos sa continuity. Kailangan yung mga magagandang projects para sa mga citizens natin tinutuloy. And ngayon, hindi kami tutuloy, talagang ipa-fast track natin kasi very delayed na talaga ito. Secretary, in terms of yung balik ako sa road issue, may timeline po ba kung kailan natin itatapusin itong road This issue? year, ang timeline natin na makumpleto na natin yung right of way. May have an estimate po kung ilang families or ilang properties po itong na remaining 40 owners are 40 owners. 40 owners are remaining. Thank you. So kaya na to, tingin ko. And ano naman we're very thankful naman na tinutulungan tayo ng City of Davao sa pagtulong at pag-implement ng project. So with this, And pati sa Labas. So with this, sir, kailan po yung pilot testing po for this? For our DPRTC? We're targeting pilot test of phase 1 by 2027. ang acquisition sa bus, city government ba o national government? National government. Lahat po is national government. Merong tutulong ang city pero ano yun? Sa social development, yung pagtulong sa mga communities para masanay, yung iba pa nating mga social preparation, yun po, yung pag-train sa mga drivers, pagtulong sa mga drivers, yan po kasama po sa tutulungan ng city sa atin. On the labas, on the average, mga ilang buses per city or per area? Depende po sa dami ng rota. Right now we are operating 16 buses For Davao. in Davao. Sa Cebu? Sa Cebu, 11 buses doon sa isang rota. Tapos merong mga modern jeep din. Okay. Thank you. Thank you.
sa proposed na Oo nga. na bigyan ng Wait. 50% discount ang mga minimum wage earners na sasakay sa mga trend. Pinag-aaralan natin yan. Pinag-aaralan natin. Ang importante lang is malaman natin paano malalaman na sila ay minimum wage earners. So, we have to find a way to to ensure na talagang yung mga totoong minimum wage earners lang ang makakatanggap ng subsidy. So, unlike kasi sa senior, PWD, tsaka students, immediate yun, may ID kagad. So, we have to find out lang, we work with TUCP to find the mechanism. But of course, sabi nga ni Pangulo, lahat ng vulnerable sectors natin, kailangan tulungan. Secretary, isa na lang po. Yung sa airport po ng Davao Airport, na modernization nyo pa, what is the status po? Okay, tuloy-tuloy yung ating expansion. Pero ang magandang balita natin, meron nang nag-submit ng private-public partnership, ang grupo led by Philinvest Group. Nag-submit na sila ng unsolicited proposal to develop and operate and maintain the Davao Airport. I think it's about time kasi among our major international gateways, Davao na lang ang hindi pa pinapatakbo ng private sector, unlike NAIA, Clark, and Mactan. Sana po yung unsolicited proposal po ngayon sa... We are confident na sana mapa-approve na natin yan this year. Philinvest Ba sabi mo last month sir, yung pumunta ka last time dito is dalawa. Philinvest, Gokongwei Group, and Changi Airports of Singapore. Tatlo na sila yung nagawa. May foreign partner, yung dalawang local. Okay. Okay, thank you po! Regarding po sa we have discussion regarding Tayo, tuloy-tuloy lang tayo, sabi nga ng Pangulo, we have to protect our national territory at all costs. So, yan ang instruction natin sa Philippine Coast. Tuloy-tuloy lang. Basta dito bilang Kailangan ng tumero na kasi grupo sila sa Balisama. Secretary, do you have plans to revision to other projects of the government and yung mga islands? I think tuloy naman, sabi nga ng Pangulo, kailangan ng paggasta ng pera ng taong bayan, kailangan nasa mga and clearly, sa mga nakita ng Pangulo, kasi ng mga flood control projects, medyo yung iba wala sa tama. So kailangan. Okay, salamat po! Okay na po!